Mga kababayan, kumusta na po? Ito muli ang inyong lingkod, si Kuya Rin ng Region TV. Kumusta na po kayo? Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking mga video. Hindi masyado tayong nakapag-upload ng mga video ng mga nakaraan dahil medyo busy tayo sa ating mga estudyante. Ngayon, kukunin natin ng sukat. Shout out pala kay Sir Ronald Benito. Nagtanong po sa akin kung ano daw po ang sukat ng ating dual mid. Ito po nasa likod, D12. Bibigay ko po yung sukat nito para po sa mga gustong magbuo ng ganito, para po makakatipid. Ang totoo, makakatipid po kayo kung kayo na po mismo ang magbuo ng box. Ito na po mga idol, magsusukat na tayo. Ang una pong gagawin ninyo ay mag-cut kayo ng plywood para po sa top at saka down. Top down po yan ng pa-square muna. 2 piraso, top at down. Lapad niya ay ayan, 41.5 centimeter po tayo kasi minsan may mga pasubra May mga pasubra na kahit 2 mm lang po, sa totoo lang kahit 2 mm lang po ang magkulang o sumubra sa sukat. Ang hirap po magtastas, lalo na kung sira yung router nyo, yung trimmer. Nako, katulad ko, sira yung trimmer ko, mano-mano. Ito naman pong haba niya ay 49. Ano na lang natin 49 kasi alanganin din ito 49. So 49 centimeter. 49. So ang ikakat nyo muna ay 41.5 by 49 centimeter pa-kwadrado. Pagkatapos nun, magbawas kayo ng 3.5 centimeter. Mula dito, yan, 3.5 po yan. Sa dulo. Diyan po kayo, itong na to, lilinyahan niyo yan, para doon kayo mag-curve. Yan, magko-curve po kayo. I-curve nyo, sabay din po sabay yung itaas at ibaba. So, pagdikitin ninyo, sa jigsaw, kaya naman siguro. Kung mano-mano, pwede naman pagdikitin. Medyo mahirap nga lang gawin yan. Pero kailangan kasi pantay sila. Kasi itong ginawa ko, hindi ko pinagdikit. Ito po ang tip ang tip, isa pang tip, kailangan pagdikitin siya para sabay. Sabay pagdikitin para hindi ang gulo. Para hindi siya magkaiba ang sukat, kasi mahirap kasi yung, sabi ko nga, kahit 1 mm lang o 2 mm sumubra or kulang, ang laking problema po pagka kayo po ay magpapako na. Kaya kailangan lalo na mga baguhan lang po tayo, sa mga baguhan, shout out po sa mga baguhan tulad ko. Doon po sa mga marurunong, pasintabi lang po. Pasintabi lang po sa mga karpintero talaga, mga marurunong. Kayo po yung marunong na. Kami po yung mga hindi pa, nagsisimula pa lang gumawa ng box. Kaya pagpasensyahan na po nyo kami. Hanggang minsan may kamalian. So dito po tayo sa gilid naman. Kukuha po kayo ng sukat sa gilid ng palagay natin. Ito 11 cm. Opo, 11 cm. Tapos mag-cut po kayo dito. Ayan, ang ikakat ninyo ay may sukat na 35.25. Ibig sabihin nun, 35 and 1/4. Ayan, 35.25. Ayan po yung sa gilid. Ito po, sa pinakalikod. Anong sukat nitong pinakalikod natin? Ayan,
Kita nyo po. Yan. 31.5 ano? Aha, tama ba? 31.5. Yan, 31.5. Gumawa po kayo ng papel. Kumuha po kayo ng papel. So, ayan, magiging ganyan na ang forma niya. Yung pinaka-top at saka base natin. Pinaka-lapad ng front niya ay 38 cm. Ayan, 38 cm. Pinakataas nito 101 cm. 101 cm. So, ang kakat nyong plywood po, ikakat na po ha. Malinis na po na pagkat yan. 101 by 38 cm. Yung ating butas. Ito po, butas. Ang butas na ito ay sinukat ko lang ito sa aking stage 12. Dati po, nagbutas po ako na ang sukat ay, ayun po yung isa, ay magkaiba ang sukat nito eh. Kulang. Yung isa pala, kulang. Dahil, binase ko yan sa concert, yung luma kong concert na D12. Ayun pala, magkaiba sila ng butas ng paglalagyan ng tornilyo at saka yung butas mismo sa loob. Kasi nasa 27 lang yon. Ito, nasa 28 cm. So, 28 standard na daw ito eh. 28 cm, or 11 inches. Yan. 28 cm. Pinaka-diameter niya. So, ayun dito sa Twitter horn niya, ang sukat ng butas niya 21 by 21. 21 by 21. 21 dito, 21 din dito. Centimeter yan. 21 by 21. Sa likod, sa back naman tayo. Magkakat kayo ng plywood, ang haba niya ay 101 cm at ang lapad naman niya ay ito. Medyo mahirap po ito, mga kababayan. Kasi ito po ay iipitin ng dalawang plywood. Kaya huwag tayong magkamali dito. Dahil pag nagkamali tayo dito, katulad ng ginawa ko, nagkamali ako ng sukat, ang laki tuloy ng hinabol ko. Kaya nga ito, halata may mga baku-baku pa. At hindi ko na masyadong minasilyahan yan dahil pang akin lang naman talaga ito. So, kung pambenta ko siguro, talagang lalampasuhin ko ng gusto yan. Ito ay akin lang. At hindi ko naman ibebenta ito. Kung nagsabi man ako noon na kung sinong may bibili, ay gagawa naman ako ng bago para sa benta. So, talagang wala tayong makikita doon na mga baku-bako or katulad nito, halatang pinagdugtungan. Pero ito ay akin lang naman. Sample lang naman to sa ating viewers na nag-request kung ano daw sukat. Si brother Ronald Benito. Ito yung sukat natin sa likod. 28 cm. Ngayon, mayroon itong pabuka. Kasi pabuka siya. So, mag-a-adjust tayo. So, 28 cm siya. Yung out niya, ito yung out niya ha. So, outer part ito ng likod. 28 cm. Yung sa inner side naman niya, dun sa pinakalooban, panloob, 28.75. Huwag natin siyang isagad ng 29 kasi sobrang na po yon. Luwang at siguradong mag-grinder po kayo or magliliha ng matagal. Kaya i-adjust natin mabuti yung ating circular saw. Yung aking ginagamit na circular saw, i-adjust natin kahit isang guhit lang para dito sa mga sidings natin na kumakain ng angle, nag-a-angle katulad nito. So, ang pinaka-angle niya ay paganyan. At saka paganyan, kailangan pantay siya. Pero bago natin puntahan yan, dito muna tayo.
So pabuka. Ang dito side niya, sa outer side ay 28 cm. Ayan. Ngayon, yung sa kabilang side naman, ayan, mga 28.75. Ayan. Para hindi masyadong luwang naman, paluwang. Dahil kakainin nyo ng plywood, ipapalaman natin. Itong side na to, ipapalaman natin yan dito. Sa ano na to. Ayan. Isa pang tip pala, no? Unahin nyo po ang paggawa dito sa likod. Unahin nyo yung ipurma ito, tsaka ito. Itong ulo, tsaka itong likod. Bago itong gilid. Ulo, likod, ilalim, gilid. Dalawang gilid. Bago kayo pumunta dito. Mali kasi yung ginawa ko, nabitin ako sa plywood noon. Kailangan gusto ko isang plywood lang gamitin. Huwag kong galawin yung kalahati. Gawa ng excuse po. Yung kalahati may paggagamitan sana ako. Pero dahil sa plano kong bumili na lang ng panibagong plywood, ay itinuloy ko na rin. Pero inuna ko itong harapan. Mali pala ako, ano? Yung iba kasi mga expert, inuna itong harapan. Expert na sila eh. Tayo mga baguhan, napansin ko, pinakamainam at madaling gawin, magsimula ka rito sa likod. Yan. Dito ka unang magpako para talagang pulido ang pagkano rito. Wala ka nang hahabulin. So, ngayon, dito tayo sa side. May tip tayo dito na galing din sa ating mga kaibigan. Nagbigay ng konting payo. Kasi alam naman nilang baguhan lang din ako. Ang ginawa nila ay nag-cut na sila ng buong plywood mula dito hanggang dito. Halimbawa, ang lapad niya ay nasa 46.5. 46.5. Halimbawa, 46.5. Ayan, 46.5 ang lapad niya. Mula dyan hanggang dito. Bali, 46.5 by ano yan? Kasi nakapalaman yan dito, by 101 cm. So, nag-cut sila mula dito ng 11 inches. 11 cm. Sorry po. 11 cm. So, pinadaanan nila yan ng circular saw. Pero, hindi nila sinagad. Tama yun, Ang ginawa ko kasi, sinagad ko na. Nung pagkasagad, saka ko dinikit. Ang problema nun, may bako-bakong part ng hindi talaga perfect yung pagkano niya. Yun. Kaya hindi maganda yung tingnan, Hindi maganda tingnan. Pero kung yan ay pinadaanan ng circular saw na nag-iwan ka ng pinakahuling ply siguro, ibig sabihin mga 3 mm, saka mo tinupi, palagay ko, yun, patupi siya ng, paganyan lang naman, patupi ng kaunti, yan, tutupi mo lang siya, saka mo idikit, dito, ay maganda tingnan, yan sana ang ginawa ko, kaya lang huli na, nung napayuhan ako, wala na, nasimulan na, mahirap na baklasin. Kaya ang ginawa ko na lang, naglagay ako ng mga separator sa loob. Para tumibay siya. Ayan, naglagay ako. Ayan, naglagay ako ng mga, dinamihan ko yung separator, pati dito. Bali, 2 separator siya. 11 cm pala, 11 cm at by 101 cm. Tapos dito naman ay 35 by 25. Uy, may dumaan. Dali lang, may dumaan kumakalimbang. 35 by 25 cm. Yan. Yan ang dugtungan niya. Dugtungan. Pero pwede namang hindi i-cut yan ng talagang cut na cut. Mag-iiwan ka ng at least 2 to 3 mm. Saka ngayon, iyong itutupi. Ayan, itutupi mo siya. Para hindi na siya maghiwalay. Mas matibay siya. Saka mo
palamanan ng stick wheel, ayos na. Oh. Yung total height natin, ano? Total height, ilan bang height to? Ilan ba sukat to? Total height natin. Hirap naman anuhin to. Ang total height natin ay nasa 41 inches or ayan, 104 and half. 104 and half centimeter. Yan ang ating gusto magpagawa ng ganito nasa 4,000 din yan. In and out ang loob at labas ang pintura. Pero palagay ko hindi pa ako makagawa ngayon. Pag may order siguro matutukan ko. At mura na po yan. Murang-mura po yan. Kung kumpara nyo po sa talagang mga box maker, medyo may kataasan kasi may mga tao po silang binabayaran. At siyempre, pulido ang pagkagawa, talagang matibay at mahusay ang pagkagawa nila. Ito kasi ay experimental, simula pa lang. Ay talagang ano muna to, pabaratan muna. Halos wala na tayong kikitain, pero hindi naman kasi business din yung ano. Magkano ang nagastos ko rito ay sa kalahating plywood at yung pintura ay mahigit 1,000, pero marami pa namang natira doon sa ating Versatix at yung ating primer dito ay 1 litro lang. Versatix ay kapiranggot lang, ang 1 litro lang din ang nabawas. At yung ating finish natin na 2-3 beses pala finish ito ay 1,2 litro lang din ng enamel. Alam nyo po kapag nadikit na ang stick wheel, napakuan mo na yan at na-screw mo na, nako, ang hirap na po. Hindi na, pag binaklas yan, sira na lahat ang ginawa mo. Kasi pag binaklas mo yan, matutuklap po yung mga plywood na nasa nadikitan ng stick wheel. So, isa pa, yung inyong gamitin ay ballpen. Kung maaari, ballpen po ang gamitin nyo sa guguhit. Halimbawa, guhitan muna ninyo bago nyo lagariin. Gumamit kayo ng ballpen. Huwag po, kung lapis, ay laging patulis. Kasi nagkamali po ako dati, purol na yung lapis ko at ang tawag nito ay pangit na nakaano na siya. Iba na ang sukat niya. Kumakain na ng sukat. So, yun. Isa din yun sa nagpadali sa akin. Tapos pangalawa, gumamit po kayo ng accurate na panukat. Kasi yung nabili ko sa Shopee, nagtaka ako. Iba yung sukat niya. Iba yung tawag nito. Mas maikli. Kaya nung nanghiram ako sa kapitbahay ko, doon ko lang nalaman. Kaya yung sa isa, medyo palpak yung isang sukat nun. Ito medyo, yung isa medyo may sukat yun na ilang pulga o ilang millimeter siguro ang hindi accurate dahil sa ating local na metro. So kung mayroon pa kayo ibang may payo sa ating mga baguhan na gagawa ng box na katulad ko, comment down lang po niyo sa ating channel Radiant TV at paki-share po, paki-share, paki-like, subscribe po sa ating munting channel. Salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. Shout out po kay Sir Ronald Benito sa inyo pong katanungan. Sana po ay nasagot. At meron pa po kayong tanong ay mag-comment down lang po kayo. Maraming salamat po muli. Ang inyong lingkod, Radiant TV. Thank you po. Bye-bye.